napakagandang mensahe sa kung ano yung dadatnan natin sa ipinangako ng Diyos. Amen. At kung itutuwid natin dun sa binasa natin, amen, may inimbitahan para sa supper. Amen. Dun sa inihanda, sa handaan, may inimbitahan, pero yung mga inimbitahan, nagsitanggi, nagkaroon sila ng maraming excuse. Amen. Nagkaroon sila ng mga excuse. Merong may biniling lupa, he will tend first dun sa lupang binili niya. Merong bumili ng oxen na 5, papalaguin niya muna yung business niya siguro. Amen. Meron namang isa na focus sa family. No? Praise God. Praise God. Sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil hindi tayo nagkaroon ng excuse na dumalo sa gawain. Amen. Pero ang tanong, paglabas kaya natin, maari kayang magkaroon tayo ng excuse sa mga bagay na kalooban ng Diyos? Yun ang tanong. Amen. Dito, maaring nakapagtagumpay tayo. Ang pagtatagumpay, hindi lang naman tuwing Biyernes. Ang pagtatagumpay ay araw-araw. Kaya araw-araw, dapat laging may namamatay sa atin. Praise God. Anong sasabihin natin sa Panginoon sa pag-iimbita niya? Amen. Pagkatapos ng simba o kinabukasan, pagpasok muli natin sa mga trabaho, kapag kaharap natin muli ang mga kaopisina natin, anong excuse uli magkakaroon ba tayo ng excuse? Panginoon, okay lang naman sigurong magmura. O okay lang naman sigurong magmura. No. Praise God. No? In simple terms, in simple things, minsan, alam natin, ang dyablo, nakakakilos yan. Amen. And before pa, no? At dun sa unang panahon pa, amen. Sanay na yan. Kung merong isang sanay na may mga technique at tactics, amen. Walang iba kundi ang dyablo. Sanay yan na humanap kung saan ang mahina ang isang Kristiyano. Sanay yan kung saan ka dapat dalihin, amen. Kaya minsan, nare-realize ko rin sa isip ko. Nare-realize ko rin, amen. Kapag akala mo, magdadali mo ko dito, May mga pagkakataon po kasi na, kapag nakikipag-usap ako sa Panginoon, kayang-kaya ko na to. Tapos minsan, marirealize ko, doon ako nadali na Satanas. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, dapat pala hindi ako maging confident para sa sarili ko. Dapat maging confident ako. Dapat lagi lang akong umasa dun sa kapangyarihan, dun sa pag-ibig mo sa akin, dun sa kapangyarihan mo, dun sa biyaya mo, hindi yung sa akin. Kasi one time, meron akong nabasa, ang sabi niya, God helps those who helps themselves, sabi niya. Naniniwala po ba kayo doon? God helps those who help themselves. And then one time, may nabasa akong message ng prophet. Ang sabi ng prophet, God helps those who cannot help themselves. Sabi niya. Alam nyo, narinig ko yung pangungusap na yon sa isang movie at narinig ko rin sa ibang mga great speaker yung sinabi niya na God helps those who help themselves. Sabi niya. Yun daw tinutulungan nila yung sarili nila, yun lang daw yung tinutulungan ng Diyos. Pero ang sabi ng prophet, God helps those who cannot help themselves. Bakit? Kasi pagka kaya mong tulungan yung sarili mo, maaari kang magmalaki. Pwede mong ipagmalaki sa Diyos na, kaya ko naman kasi, kaya mo lang, di ba? Pwede nating ipagmalaki sa Diyos. And that can be the source of pride. And Satan can infiltrate in that pride. No? Pero kung wala kang kakayahan at hindi mo kayang gawin yung bagay na yon, at ang Diyos ang tumulong sa iyo, yung biyaya ng Diyos ang tumulong sa iyo, wala kang maipagmamalaki. Anong gagawin mo? Maibabalik mo lang yung kapurihan sa Diyos. Amen. Nakatayo ako sa umagang ito. Praise God. Hindi dahil praise God, dahil nasa dulo na ng dila ko. Amen. Nakatayo ako dito dahil sa biyaya ng Diyos. Yung mga magulang ko
naging mananampalataya sila. At dahil sa pananampalataya nila, na-adapt namin, hindi ko namana din namin o nakuha din namin yung biyaya ng Diyos. Kaya ako nasa praise God. Hindi dahil sa kakayahan ko, kaya ako naririto, kundi nagpapasalamat ako dahil sa biyaya ng Diyos. Wala akong kakayahan. Dahil kung sa kakayahan ko lang, sabi ko nga kanina, I failed so many times. But because of the grace of God, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil, praise God, nagkaroon din ako ng maraming excuse. Natatandaan ko nung bata ako. Amen. Pag oras na ng simba, tumatakas ako. Praise God. At ang rason ko din minsan, magtitinda na lang ako. Praise God. Sabi ko, nare-realize ko yung mga ginawa ko nung time na yun. Sabi ko, para rin ako to itong binabasa kong to, sabi ko, nung time na yun. Amen. And now, we are in the closing days of time. Do we still have excuse? Magkakaroon ba tayo ng excuse din na katulad nitong tatlong to na naimbitahan o naanyayahan? Ngunit salamat sa Diyos, no? Alam natin yung pagtitipong yun yung pagtitipo sa Israel. Amen. Na sila ang unang inimbitahan. Subalit dahil sa kanilang pride, no? Dahil sa kanilang mga nalalaman, kasi pinag-aralan nila ng husto yung laws, no? Yung mga Torah, no? Pinag-aralan nila ng husto. At dahil dun sa karunungan nila, no? Naimbitahan sila, praise God, tinanggihan nila yung the great prize na dapat sana napunta sa kanila. Tinanggihan nila yun. Amen. Dahil sa biyaya ng Diyos, praise God, no? Naimbitahan yung mga pingkaw. Praise God. Yung mga pilay. Amen. And I am one of those, no? I was incomplete before. And because of the grace of God. Amen. Praise God. Hallelujah. Dumadating nung pinag-aaralan ko to, amen. Dumadating ako dun sa pagkakataon na, Panginoon, hindi ko po alam kung parang kahit ang tagal ko nang nagbabasa ng Biblia, ang tagal ko nang nagbabasa ng message, pero bakit parang nakikipag-usap lang ako sa Panginoon. Sabi ko, parang napakahirap, pero ayokong yung sarili ko yung makita nila dun sa pulpito. Gusto ko ikaw yung mag-manifest sa oras na yun, sabi ko. Nagkakaroon tayo ng takot minsan, pero pag nandito na, God is in works. Kapag alam natin na inalay natin ang lahat, we know that God is in works. Natatandaan ko yung minsang isinare ng ating kapatid. Amen. Si Moises, bagamat isang propeta, gumamit pa rin ng Diyos ng spokesperson niya, which is Aaron. Amen. Bagamat may mga pagkakataon na nag-excel ako minsan sa mga academic o sa ibang mga technical na mga bagay, pagdating sa salita ng Diyos, hindi ko pwedeng i-apply yun kasi ang Diyos ang dapat mangusap para magkaroon ng buhay sa puso ng bawat tao. Amen. Praise God. So sabi ko, Panginoon, nangungusap ako sa Kanya. Sabi ko, Lord, bigyan mo ng buhay ang mga salitang ito. Quicken these words. Praise God. At sa mga unang panahon pa lang, makikita na natin na ang tao laging may great excuse yan. Amen. Laging may great excuse. Si Adam, ano yung naging excuse ni Adam? Kasi yung babaeng ibinigay mo sa akin. Amen. Nung magkasala siya. Si Eva, kasi yung serpente, tinukso niya ako. Amen. So una pa lang, no? Katangian na ng tao yun, yung magkaroon ng excuse. Nung araw ni Noah, the days of Noah, ang daming excuse ng mga tao. Paano uulan? Napakainit. Nung araw ng kaarawan ni Moses, amen. Nung araw ni Elijah, amen. Praise God. Nung araw ng Panginoong Jesus,
lalo silang maraming mga naging excuse. Dahil bihasa sila. Dahil kabisado nila bawat titik, bawat letra ng mga batas. To the point na hindi nila alam, the greatest reward, the greatest prize is in front of them already. Amen. If there was invitation and it was turned down, or it was rejected and refused, do you think they are worthy of the gospel? Siyempre, hindi, di ba? Praise God. Could you call a life worthy of gospel if the desire of the heart is to contradict? Could you call a life worthy of the gospel kung yung desire ng heart is to contradict? I don't believe so. No? Even Jesus Christ, kanina nga naririnig ko, amen, sa sharing, even Jesus Christ, amen. No? Hindi siya nakipagdebate, amen. But what did the apostle, ano yung bilin sa atin ng mga apostol? Amen. Search the scripture, amen. Comfort one another by this word. Comfort, not contradict, not to debate, but to comfort one another. No? Pang-comfort ang salita ng Diyos, amen. At kung may mga disagreement, amen, kung may mga disagreement, kaya tayo nagkakaroon kaya ibinilin sa atin na search para magkaroon ng iisang pananampalataya, iisang pangunawa tungkol sa Diyos, sa iisang Diyos. Amen. Sabi niya, those that were bidden and turned it down, dun sa mga inanyayahan at turned it down, they will not taste the supper. Amen. They will not taste the supper. Amen. Sabi ng iba, yung iba, ito, napaka lame na excuse. Amen. Mainit kasi kaya hindi ako nagsisimba, o kaya masyado akong pagod sa trabaho, kaya hindi ako naka-attend, o kaya masyado akong stress. Amen. Kaya Panginoon, hindi ko nagawa yung yung ini-expect mo sa akin. Amen. Or worse, the kind of excuse is, I'll keep myself silent. That's the worst excuse. Amen. To keep yourself silent. Amen. That's the worst excuse. Amen. By rejecting the day of... Amen. By rejecting the word of God, unknowingly... Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sabi ng prophet, we as inheritance of eternal life, we hear the gospel and know that it's true. And if we reject it and refuse to do it or listen to it, we take on the mark of the beast. Sabi ng prophet. Amen. Ulitin ko, as we as inheritance of eternal life, we hear the gospel and know that it's true. We know that it's true. And if we reject it, and if we refuse to do it or listen to it, we take on the mark of the beast. Amen. Ano ba yung gospel? Ano ba yung gospel? Unang-una, ano ba yung gospel? Sabi ko nga, tignan ko nga sa dictionary, sabi ng dictionary, these are the teachings of Jesus Christ and the apostles. Amen. The Christian revelation. Praise God. Nagko-consult na rin lang din tayo sa, tumitingin na rin lang tayo sa dictionary, kaya tumingin na rin ako kung ano yung meaning. Hindi naman masama ang meaning. Actually, maganda at mabuti nga ang meaning na ibinigay ng dictionary. Sabi niya, these are Christian revelation. Amen. Sabi ng prophet, if we hear the gospel and know that it's true, and we reject it and refused it or listen to it, then we take the mark of the beast. Mark of the beast has already come. Kailan ba nagmamanifest ang mark of the beast? Noon bang sa time lang ng tribulation? Doon lang ba? Sabi, as soon as the Holy Ghost begin to fall, do we believe that the Holy Ghost started to fall already to Christians? Amen. As soon as the Holy Ghost begin to fall, the mark of the beast begin to take place as well. Praise God.
there are only two things. One of them is to accept it, take the seal of God, or to reject it and to take the mark of the beast. And we know who are those who are those rejecting the word of God. Amen. Praise the Lord. No, sabi niya, during Jubilee, binibigyan ng pagkakataon ng mga tao na makalaya sa kanilang pagkakaalipin. Amen. The trumpet will sound. Amen. The trumpet will sound. Kaya nga, kung uncertain yung trumpet sa'yo, hindi ka rin makakalaya. Amen. Kasi hindi mo alam na, yun na pala yung time. This is the time to be freed from slavery, from being slave. Pero if the trumpet was uncertain to you, if the sound was uncertain to you, hindi ka rin makakawala. Kaya dapat, you need a revelation. Bakit? Ano yung tulog na yun? And when that trumpet sounded, and the revelation is in you, then you will know. This is the time. This is the time. No? Praise God. Kaya imbis na makalaya, lalong napapako sa pagkakaalipin. Praise God. We have to be very careful. Amen. What we are rejecting, it may be the final way. Sabi nga, it may be the final way. Praise God. Amen. The gospel is the good news. Amen. The message for this end time. The closing of history. And the gospel that will bring, this is the same gospel that will bring the hearts of the believer to the rapturing faith. Amen. Praise God. So, tanong ko uli, our life is worthy of the gospel. Amen. Praise God. So first, be careful about what you're saying or what you are writing. Be careful. Amen. You want your life worthy of the gospel. Amen. Sabi nga, a Christian is to be Christian-like. Amen. A Christian is to be a Christian-like. Christian cannot be a Christian until Christ comes into the man. The life of Christ in him. So he cannot be a Christian until Christ comes into the man and Christ in him. The life of Christ in him. Then it produces the life of Christ. It produces the life that Christ lived, and you do the things that Christ did. Amen. And you will do what Christ did. Amen. Praise God. What God needs today is the manifestations of His sons and daughters. Amen. Yun ang kailangan ng Diyos ngayon. Amen. Tignan natin yung mga kapatid natin. Tignan natin yung ating mga sarili. Praise God. Are we seeing the manifestation of the sons and daughters of God this morning? Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. There's only one church. One church, hindi lang, you know what I mean. Amen. Hindi lang ito ang church na, praise God. There are other churches. But what I mean by one church is one understanding. You know? One understanding of the Godhead. Amen. And the revelation. Praise the Lord. Amen. How can we all sing, praise, and worship God, if we believe on different things, especially about the revelation of God? How can we call ourselves one kung iba-ibang paniniwala natin? Praise God. Remember, amen. Basahin natin dito sa Matthew 22, verse 12 and 13. Sinus 12 and 13 po. Amen. At sinabi niya sa kanya, Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Amen. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, Gapusin niyo ang mga paa at ang mga kamay niya
at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas, diyan na nga ang pagtangis at ang pagnangalit ng mga ngipin. Amen. This is a wedding celebration. This is a wedding celebration. At yung taong ito, bagamat tinawag na kaibigan, amen, hindi nakasuot ng damit pang kasal. Amen. How can you say that you are appropriate to the occasion when you are not dressed for the occasion? Amen. Paano mo masasabi na appropriate ka dun sa okasyon kung hindi ka naman nakasuot para yung sinusuot mo naman hindi naman angkop para dun sa okasyon. Amen. Ito yung nangyari sa taong ito. Paano tayo magiging isa kung magkaibang ating paniniwala? Amen. Sa lalong-lalo na tungkol sa revelation. Amen. So God will just do his will. Amen. Kasi kailangan i-preserve ng Diyos yung church niya. Amen. Para sa darating na okasyon. Amen. Para sa darating na pag-agaw. Amen. And God has to preserve it para mapanatili yung holiness and the sanctity of his church. Amen. The new birth is the only thing that will produce relationship to God. The genuine Holy Spirit will cope with the Word because the Word is life and Spirit itself. Praise God. Praise God. Amen. Meron akong naging experience one time sa office. Yung ka-office mate ko, nagtatanong sa akin ng isang movie. Sabi niya, baka meron kang kopya ng movie na to. Sabi niya, pahingi naman, sabi niya. Ay, meron ako niyan, sabi ko. Ay, meron kami sa bahay, sabi ko. Wala. Yung bayaw ko, nakapag-download na niyan, sabi ko. Tapos, sige, pag ikopya ko, tapos ibibigay ko sa iyo, sabi ko sa kanya. Tapos, nag-progress yung pag-uusap namin. Dumating dun sa, napanood mo na ba yung movie na ganito? Sabi niya ganun. Parang hindi ko pa yata napanood sabi ko ganun sa kanya. Ito yung bida. Hindi ko alam kung ba, meron akong skill na alam ko yung mga pangalan ng mga taong to, alam ko yung mga kung anong movie yung mga ginanapan nila. Meron akong skill na ganun. Hindi ko alam kung bakit dun lang sa particular na yun. Sabi ko, oo, sabi ko, yung movie niya ganito, sabi ko. Kaya lang hindi ko pinanood. Pero tuwang-tuwa siya kasi pinanood niya. Tuwang-tuwa siya. Alam niyo kung bakit hindi ko pinanood? Hindi ako nag-enjoy. Yung mga salita nung actor na yun, puro mga foul words. Puro mga dirty, mga offensive, mga puro mura. Amen. Pero siya, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya dun sa pinanood niyang yun. Sabi niya, 4 na beses ko yatang pinanood. 4 na beses? Sabi ko gano'n. Hindi ko pinanood kasi unang-una, ayoko yung mga pananalita nila. Diniretso ko siya, ayoko yung mga pananalita nila kasi masyadong bulgar, sabi ko. Masama yung bibig nung sabi ko, considering Hudyo yun, yung aktor na gumaganap na yun. Hudyo sila. Pero, sabi ko, hindi ko pinanood yun. Pero, nagkaroon kasi ako ng preview dahil ipasinag, nagkaroon ako ng preview. Pero, sabi ko, hindi magandang pelikula to. Pero siya, gustong-gusto niya. Ngayon, ibinalik lang ako ng Panginoon. Is your life worthy of the gospel? Sabi ng prophet, what you look at, kung ano yung tinitignan mo, o kung what you read, kung ano yung binabasa mo, what kind of music you listen, kung ano yung mga klase ng mga awitin na pinakikinggan mo, the crowd that you associate, kung ano yung mga crowd, pag napupunta ka sa isang okasyon, sino yung mga pinupuntahan mo, mga ina-associate mo, that will tell what kind of spirit in you. Amen. Yun yung espiritu na nasa sayo. No? Minamanifest mo lang. Minamanifest mo lang kung ano yung espiritu na nasa sayo. Pwede kang, sabi nga, you can praise the Lord, sabi niya.
But then again, it's iba ang espiritu na nasa sayo. Amen. You can say you are a Christian, but the kind of life you live will tell who you are. Amen. Kung naniniwala tayo na tayo ang mga titik na nasulat, ang mga letrang lumalakad, magkakaroon ng ibang manifestation. Amen. At yung manifestation is, that manifestation will bring glory to God. Amen. And you can say that you are worthy of the gospel. You know? Your life is worthy of the gospel. Amen. Praise the Lord. Meron akong, praise God, bago tayo dumako sa pagtatapos. Ito po ay naititipo ko lang sa trabaho ko, sa ginagawa ko sa office. Amen. Kasi ang part ng trabaho ko is to protect protect yung server at protect yung mga files namin, yung data, lalong-lalo na yung mga project files. First thing that I have to make sure, dapat may firewall at merong antivirus na nakalagay for protection. Kung makapag-download man sila ng mga infected files, automatic ini-intercept yan ng antivirus at ng firewall. Amen. Kung makalusot man, automatic dapat updated yung antivirus para ma-detect na kaagad. Araw-araw, maraming virus ang lumalabas. Araw-araw, ini-improve lagi ang mga virus. Amen. Laging ini-improve ang mga virus. Kung ang capacity niya lang ngayon is, let's say, ang strength niya is 50, tomorrow 70 na. The following day, 80. The following day, ganun kabilis dumami. So, ano ang silbi ng pagkakaroon ng antivirus kung hindi pala ito updated? No? Araw-araw, kumukonekta yan dun sa source. At yung source, nagre-research din to kung paano lalabanan yung mga, praise God. At ipapadala nyo yung update para may panglaban. Amen. Ganun ang ginagawa ng antivirus. Sa isang Kristiyano, dapat maging ganun din. Amen. Dapat laging updated din. Dapat laging up to date. Amen. Praise God. Nagiging hindi lang up to date yung antivirus kapag hindi mo na binayaran. Kung hindi ka tinubos ng Panginoon, hindi ka na magiging updated. Amen. Praise God. Kapag hindi ka tinubos ng Panginoon sa dugo niya, hindi ka na magiging updated. Pero magiging updated lang yun. Laging comprehensive ang protection mo sa kung anumang, amen, kung anuman ang attack ng diablo. Amen. Kapag ka-updated ka, amen. Magiging yung wall mo very strong, magkakaroon ka ng very strong defensive against any works of the devil. Amen. If you are updated. Kaya nga, laging may paanyaya. Every after service, laging may paanyaya. Laging may paanyaya. And if you rejected that offer, amen, if you rejected that invitation, amen, then consider yourself katulad ng mga tao na nag-reject. Amen. Naimbitahan, pero nag-reject. Nagkaroon sila ng excuse. Amen. And my brothers and sisters, ito po, bilang isang kapatid ninyo na nagkaroon din ng pag-aaral tungkol sa mga bagay sa internet, hindi po best avenue na i-communicate kung ano yung dapat nyong i-communicate sa email or sa Facebook. Amen. Kasi hindi nyo po maiko-communicate lahat doon. Amen. Hindi po yun yung proper avenue. Ang proper avenue, ano yung sinabi ng Biblia? No? Approach the brother. No? Sabi ng Panginoon, Jeremiah po ba yun? Isaiah, come, let's reason out. No? If we are worthy of the gospel, yun yung sinabi ng gospel, ha? If we are worthy of the gospel, then we will do what the gospel told us to do. Facebook, ito po, advice po sa ating lahat, kahit po sa akin. Amen. Hindi po, kahit email. Minsan kasi meron kang tinatype na akala mo, ang intention mo ay napakaganda, pero pag binasa na ng kabila,
Iba ang meaning. Nangyari na po sa akin yan. Nagkaroon po kami ng misunderstanding ng accounting namin, yung accounts namin noon, dahil iba yung tinype ko, iba yung intention ng puso ko dun sa pagka-receive nila. Nung ma-receive nila, tapos binasa ko, sabi ko, oo nga no, para ko silang dinidiktahan na para akong nagko-complain, pero nung tinatype ko yung message ko, hindi naman ganun yung sounding ng emotion ko. Sabi ko, bakit nga ganun? So, never use those medium if you want to justify yourself. Kasi po, hindi yun ang effective communication. Amen. Praise God. Sa Diyos mauwi ang lahat ng kapurihan. May mga pagkukulang po ako at hinihingi ko po sa Panginoon ang kapatawaran kung nagkaroon po. Kung may mga bagay po kung nasambit na hindi karapat-dapat, patuloy lang tayong humingi ng kalakasan sa Kanya. Ibalik natin ang lahat ng kapurihan sa Diyos. Amen. Pasalamatan natin siyang muli. Yumuko po tayo sa isang maikling panalangin. Dakilang Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, alam mo pong wala akong kakayahan para nais kong sambiting muli ito, Ama, na wala akong kakayahan para bigyan ng buhay ang mga salitang ito. Ikaw lamang, Ama, ang maaring makapag-quicken ng mga salitang ito sa puso ng aking mga kapatid. Sa akin, Panginoong Diyos. Lord, gaya ng title na binanggit ko, is our life worthy of the gospel? Help us, Lord, to manifest this, O Lord. Tulungan mo na ma-manifest namin na maging worthy ang aming mga buhay ay maging worthy of this gospel, O Lord. Salamat po, Ama. Patuloy mo kaming bigyan ng kapagpakumbabaan. Patuloy mo kaming bigyan ng kahinahunan upang kami, Panginoong Diyos, ay patuloy na makalakad ng nayon sa inyong sakdal at dakilang kalooban, Ama. Muli, iniaalay namin ang nalalabing oras ng gawaing ito. Sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan, dakilang Ama, sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen.